Samantala, panukalang anti-political dynasty nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Ilan pang panukalang batas lusot na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin nitong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang licensed officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.